Sa magandang umaga lahat. Kamusta po kayo? No? Ngayong umaga po, ito po pag-uusapan natin. Noong nakaraan, puro encouragement po tayo. Pero ngayon po, medyo ano tayo, natatanggalan po ng yabang. No, pero bago pong lahat tayo po ay panalangin. Bago po tayo magsimula sa ating topic ngayong umaga. Panginoon, maraming salamat dahil napakabuti niyo. Hindi niyo po kami nakakalimutan. Lagi niyo kami pinapaalala ngayon sa lahat. Panginoon, patawarin niyo po kami kung medyo itinataas po namin yung mga kaya namin gawin ah, kaysa ma-highlight po kayo, Panginoon. Kaya ngayon sa umaga ito, buksan po ang aming mga puso at yung sa buhay Kristiyano namin ang lahat ng pag-aaralan. In Jesus' name, Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. No? Bago po tayo magsimula sa ating araw na ito, pag-isipan po natin ang isang mahalagang paalala mula sa salita ng Diyos tungkol sa tamang pagtingin sa sarili. Na minsan, na may tendency tayong medyo magyabang at itaas ang ating sarili. O kaya naman, sobra naman natin maliit. Pero ano ba ang tamang sapatan? Kaya dadako po tayo sa salita ng Panginoon galing po sa Roma chapter 12 verse 3. Kaya niyo po basahin po sa inyo. Sabi po dito, sa Roma chapter 12 verse 3, sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong pahalagaan ang inyong sarili na higit sa nararapat. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibigay ng Diyos sa inyo. No? Kasi madalas po nangyayari, di ba, pag may sobrang alam na natin lahat, medyo nagyayabang yung lahat. Kaya ang title po natin dito ngayong araw na to ay tamang pagtingin sa sarili. Sabi po sa Roma chapter 12 verse 3, huwag nating pahalagaan ang ating sarili na higit sa nararapat. Hindi, sabihin natin, ito, ayon sa pananampalatayang binigay ng Diyos. Ibig sabihin, ang ating halaga ay hindi mabase sa gaano tayo galing, kayaman, at sikat. Hindi rin ito nakadepende kung ano ang sinasabi ng iba tungkol sa atin. Ang tunay na sakutan ng ating halaga ay ang pananampalataya natin sa Diyos at kung paano natin ginagamit ang mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Kung masyado natin iniisip na tayo ay higit sa iba, maaaring maging mayabang tayo at makalimutan natin lahat ng meron tayo ay mula sa Diyos. Tandaan po natin yun, mula po lahat sa Diyos ito. Kung sobrang baba naman ang tingin natin sa ating sarili, maaari din natin gamitin ang talento na at kakayahang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Diba? Ang tamang pananaw ay makita ang ating sarili ayon sa paningin ng Diyos. Hindi sa paningin ng iba, kundi ayon sa paningin ng Diyos. Hindi mas mataas, hindi rin mas mababa, hindi. Eksakto sa kung paano niya tayo iniligtas at pinag. Amen po ba? Kaya ngayong umaga to, may mga katanungan po ako na gusto itanong sa inyo. May pagkakataon ba na masyado mo pinahahalagahan ang sarili mo, kaya naman sobrang mo binababa ito. Paano mo mas makikita ang sarili mo ayon sa pananampalataya ibinigay ng Panginoon sa inyo o ng Diyos sa atin? Diba? Ganun tanong po tayo kailangan kasi. Conclusion po, ang tunay na halaga ay nagmumula sa Diyos. Ang ating kakayahan, talento o estado sa buhay, ang mahalaga ay gamitin natin ito ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Huwag tayong magmataas, huwag din tayong matakot na lumago. Sa halip, magtiwala tayo na ang Diyos mismo ang nagbibigay sa atin ang kakayanan at siya ang gagamit sa atin para sa kanyang kaluwagan. Amen po ba?
Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa biyayang pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami makita ang sarili namin ayon sa inyong pananaw, ayon sa inyong lente. Wala po kami ibang tinitis, kundi kayo lang po. Hindi po dapat kami magyabang, hindi rin po dapat kami magpakababa. Hindi. Ang tamang pagpapahalaga at pagtitiwala sa inyong mga plano sa amin. So, gamitin niyo po kami upang mapupurihan po namin kayo at makatulong po sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.